Mga buhing santos, welcome sa atong CFD Das Millennial Documentary Discussion. Ning ining higayuna karon atong dapiton kamo sa atong halawom nga millennial pamalandong. Posible ba nga dunay mahitabong milagro ning diocese sa Tagbilaran? Sumaw kini atong paghisgutan og kung duna bay milagro nga mahitabo ni ining diocese sa Tagbilaran, unsa ba ning milagruha? Now, ang pangutana, unsa ba ning milagro? And what is the relationship of a miracle with the law of nature? Now, sa law of nature, mohitabo ka na on ordinary nga mga panghitabo. Apan ang milagro is the suspension of the law of nature. Nganong matawag na siya milagro, doon na siya divine intervention. Mao na nga dunay suspension of the law of nature. Naon sabay mga biblical basis nga dunay mahitabo nga mga milagro. Example, kadtong ilabihan kadaghan nga mga milagro panahon pa ni Lolo Noe. Grabe katong lunop sa tibuok kalibutan. Ilabihan kadaghan panahon ni Abraham, panahon ni Propeta Elias, ilabihan kadaghan panahon ni Moises nga giubanan sila sa mga milagro sa Dios. Suspension of the law of nature. Now, hindi higayon na posible ba? Yes, very possible. Now, sa unsa bay mga biblical basis nga magkasinati kita og mga milagro? Number 1, na kana sa Lucas 1:37 ngadto sa 39. Unsa ba kining Lucas 1:37 ngadto sa 39? Nagingon ang Marian fiat. So para makasinati tag milagro, doon tay fiat. Ug ang mahal nga birhen, mo mitudlo kanato niya na fiat. Meaning to say, amen. Matuman ang imong pagbuot o Dios. So gingnan siya sa San Gabriel nga mangmabdos ka. Wala makahilabot kaniya sa San Jose. How come? So manangkong ka sa lang sa Espiritu Santo. So it was a miracle. Nining tuntuha karon fiat, matuman ang imong pagbuot. So ang milagro di ay mahitabo ka na kung kitang tanan magkasunod sa gitudlo ni Pope Pope John Paul II nga tutos tuos entirely yours. So kanang ato din kinabuhi, parang dili kita mo'y magbuot kundili thy will be done. Matthew 6:10. Ug mao nay gitudlo ni Jesus, the Lord's Prayer, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon man sa langit. So mahitabo ang everyday nga milagro nato. Ug naa kana sa gigarantiya sa 1 Corinto 2:9 nga ang wala palandunga sa tao, ang wala huna-hunaa sa tao, mao ang gitagana sa Dios niadtong higugma kaniya. These are the miracles. So, buti pasabot nga matuman gyud ka na naa sa Mateo 21:21 nga kung doon na lamang kamoy pagtuo sama bisan nining liso sa mustasa, magkasugo kamo nining bukid, ambak o balhin ngadto sa kadagatan. Meaning, impossible things become possible. Ngano ba nga mahimo mang posible? It's not because of your personal power. Dili na imo. So ang milagro di ay extraordinary nga mga panghitabo nining kalibutan mahitabo dili imong pagbuot, dili imong kapasidad, dili imong gahom, kundili kabubuton sa Dios, gahom sa Dios ug ang imong lawas gigamit nga instrumento. And that is miracle.
Nan posible ba kini? Yes. Mahitabo kini. And I really believe dunay milagro by divine intervention og kini mahitabo sa Diocese of Tagbilaran. Nanon sa baday ang paghitabo sa Diocese of Tagbilaran. Nasayod kita nga sa diha nga gitudlo nga Archbishop si Bishop Alberto Oy nining higayuna nabakante na ang pagkaobispo sa Diocese of Tagbilaran. So that there is a need nga dunay itudlo nga obispo, ikawalo nga obispo sa Diocese of Tagbilaran. Ug mao ni punuan sa tibuok Bohol sa wala pa i-branch out ang Diocese of Talipon. Unya adtong higayuna dagampo pa ang tanan kung kinsa gyud mamahimo nga obispo. Daghan ang mga gihong-hong si Father Darwin mi dayag sa diha nga iyang gi-introduce si Father Ted Turalban nga siya nga wahibaw nga mao ni itudlo nga obispo. Diha sa diha sad nga mi si Monsignor Bungay ang kanhi kura paruko sa sa diha mismo sa cathedral, no? Diha sa cathedral St. Joseph o diha karon rektor na sa seminaryo sa Immaculate Heart of Mary. Siya mo'y mi himo sa Pontifical Mass niadtong Enero, no? 24 nining tuig 2026. O diha gi-introduce ni Father Roy Riam Bonanza mingon siya kay sayon nga mahimo kining obispo. Nining higayuna umay-umay ang mga tan-aw nga kinsay mga candidates. Apan before kana kining ubos ninyo igsuon naagyoy matag-usa nato, no? There is a message. Pero error lang ang atumangkon. What is good is God's. Kung sa may maayo, praise the Lord, it's not mine. We are not the owner of what is good, the owner is God. So ang ato lamang unsa may mga errors ato na, pero unsay good dili na ato, iya na sa langit. Instrumento lamang kita. Busa niadtog yung December 8, 9:02 in the morning. It was the feast of the Immaculate Heart. Immaculate Conception. So, fiesta, no? Fiesta sa Baclayon. Now, niadtong alas 9:02, no? Sa 2025, December 8. What good kita mahilun na. And atong hatag ang chat ngadto ni Administrator Gerardo Saco. So nasulat na to, no? December 8 niya ang maong ato ang chat, no? As file na to ni in our book as CFD das December 8. Unya unsay ato ang dayag ni sa to ang chat ni Administrator Gerardo Saco. Congrats, Bishop. Your humility, open-mindedness, grassroots leadership, and political transformation mission for divine governance makes you worthy to lead the CBCP for divine governance. Fiat. Santos, 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 Santos. So, humana to niya na, akong gibasa, upat ka reasons, nga mahimong obispo, si Father Monsignor, Administrator sa Diocese of Tagbilaran, Gerardo Fortit Saco Jr. Reason number 1, humility. Namlando ko, very tinuod. Very humble. Grabe, I cannot describe. Very humble.
zero gyud ang iyang kinabuhi. Common tao. Ikaduha, ang iyang pagka open-minded. We happen to talk with Father Sako, Monsignor Sako. Una diri sa ako maguwang tapad mis balay diri no. After pista na. So nagkaistorya mi and nakita gyud nako ang iyang pagpaubos. First time naminaw siya akong gi-discuss ang mga panghitabo misyon sa Pilipinas ug ang kalibutan giunsa ni pag deceive the world deceptions. Si Monsignor Sako mipiyong sa iyang mata na minaw very very humble, very open-minded. So mao ba very 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 humble. Now, after ato, ikaduhan amo nga meet, diri unang meet na mo, mga nag-istorya may mga more or less 1 hour. O niya, ikaduhan na mong meet, dito na silang balay. Nagka-istorya may mga 2.5 hour. O niya, samtang nagka-istorya may, mipiyong ang iyang mata, gatuok og natug. Nainumdum ako sa his sense of humility. Mamaot jud ni Bishop Felix Isafra. Mag-istorya ko ni Bishop Safra, mupiyong jud na, mupijong. Unya, gatuok ko natug, wa man sad magagok. Kaya lahi man matugay maganda man. Now, wala, paghunong nako og istorya ni Bishop Safra, gi-rewind ang tanan na kong gi-istorya na uwaw ko. Kay gatuo ko wa maminaw. Mausap si Monsignor Sako. Naminaw sa tanan kay ko, Lord, what kind of person is this? So iya na to tanan ug nakita nako ang iyang humility, open-mindedness. Kay usa ka leader, gikinahanglan nimo the key to successful leadership. Naadjud nimo ang pagpaubos. Una niya sa pagpaubos, open-minded. Because there can be no educational system. Wala ning mga philosophy, etc. without open-mindedness. Socrates, mo na'y pioneer sa humility and kining open-mindedness. The reason na atay mga educational system, philosophy. Now, kini mga Socratic system of interpellations, debates, mga gigamit karon sa mga legal, parliamentary, etc. Sumuni ang pam-Socrates, debate Socratic system, open-mindedness. So naa ka na ni Father Monsignor Sako. Unya, ikatulo nga reason is grassroots leadership. Namalandong ko, Lord, so man akong gisuwat. After may pag-writing, the same nga kini magsulat sa libro, usa pa ko magtuon. Ala, mao din eh. Unya, damalandong ko grassroots. Really, really, grabe. Ang iya, kinigong kahoy, gatuo ta nga kanang akasya labing liguna kay tako ang iyahang punuan. Pero dili punuan mo nakaligon ana, dili ang gamot mo ng grassroots. So bisan pa o pinakadako ng punuan yung branch niya ngadto na sa taas, pero kung way ligon nga gamot tumpag yun na. Mao nang kinabuhi ni Monsignor Sako, grassroots. Ang iyang grassroots niya, mga katigwangan nga how he loves, how he kanabang very touching. Grassroots gyud sa barangay level. In fact, sa iyang pagka-grassroots nga leader, na model siya sa tibuok Bohol. Niya nang gihimo niyang cemetery, no, sa Maribohok nga siya mo'y kura paruko. Na model na tibuok Bohol, giunsa niya paghimo ang menteryo sa Maribohok.
sa iyang pagka-grassroots. Grabe. So, taas na ko na ito pang iat-at ang iyang kaagi sa pagkatao. Naagyon ang iyang zero level. Zero. I say he is Mr. Zero. Mingo kag zero, multiply ni mo ng 1 trillion equal zero. Ingon niya ang pagka-grassroots. And I can attest to it. Unya, ikaupat nga reason, mao ang political transformation mission. So sa iyang political transformation mission, nakita na to nga kining nasod nga Pilipinas, grabe ang Pilipinas. And there is a need for the church to save the state. Nagkinahanglan ngang simbahan muluwas sa estado. The church to save the state. Nakita na to nga ang simbahan sa Pilipinas, as warned by the late Bishop Bastes, Arturo Bastes, iampo ninyo ang mga kaobispuhan. Iampo ninyo ang mga kaparian. Kay ni anata sa katumanan sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 675. Mao ni ang gingon ni Bishop Bastes. Niadtong March 24 alas 6 sa gabi 2023. Mingon siya, the last sign before Christ's second coming, mao na ang apostasy within the church. Mahitabo nga sud gyud sa simbahan o gamay ra ang survivor diha mismo sa simbahan. Magugpa gyud, masuglan gyud og demons, masuglan. Mao na nga kailakon siya ga istorya. Pero nitong higayuna wa ta makakuha gyud sa ihang buot ipasabot. Karon na kita nakatanaw the zigzag management. Luoy ang simbahan sa Pilipinas pagkaluoy. Naggamit ang atong mga kaparian, politicized. Ang pare labaw pa sa huwes. Ang pare labaw pa sa Supreme Court. Ang pare labaw pa sa super. Nahimong complainant, nahimong prosecutor, nahimong more than a judge. And there is a violation of Matthew chapter 7 verse 2 to 3. Mauni ang katumanan sa giwarning ni Bishop Arturo Bastes. Iampo ninyo. Nakita nga ang ato nga mga tinugyanan sa simbahan nga supposedly maunta kini ang maugyoy to sanctify the people. Mauni ang mo pasantos sa katawhan. Subo kay nahimo kini nga instrumento sa opportunist politicians nagamit. Imagine Father Sarabia, Bong Sarabia, human sa misa, may hukas o kan sa likod niya gibutang convict Sara, grabe. Kay siya usa sa mga complainants. Sila si Father Flavie Villanueva, sila si Father Joel kini sa Balya. Unya kini sad gakura paruko sa Cubao. Monsignor David. Grabe. May dayag nga ang prosecution team nga gidala nila ni Congresswoman Laila de Lima uban pa. Kining prosecution team, they are representing the voice of God.
Iyang gihukman nga kining maong grupo nagda sa tingog sa Dios. In other words, iyan ang gigarantiya labaw pa sa judgment of the court. Ngano ba? In a criminal case, naa diha ang judgment beyond reasonable doubt. Meaning, wala gyud kay atom of doubt. Klaro gyud ka na correct. Convicted. Ug kining pag-ingon niya nga the voice of God ang prosecution, labaw pa na sa conviction. Ug kining maong isyu gitubag na kana ni Attorney Leo Saragusa, ang lawyer sa diocese diha sa Iligan ug silingan nga mga diocese. Siya mo ang iyang he is nabilong siya sa family of press. Yung mga anak, mga igsuon, ikapamilya, nahimo mga pare. But he corrected kini mga pare nga nahimong instrumento sa pamulitika. Nga nahugaw ang kabalaan sa simbahan. The independence of the church. Mao na nga pagkaluoy. Ingon ni ini nahitabo, unya naatay mga obispo nga ni Juwen. Para nahugaw ang gingharian sa Dios. Mao ni nakita nato nga nagkinahanglan gyud ta nga dunay mo represent for political transformation. This is divine governance. Divine governance. Ug atong nakita si Administrator Monsignor Gerardo Fortensaco na niya ang determination, pagka-open-mindedness na niya. Very firm kung himong decision. So nining higayuna, he is worthy mo na nga sa ato ang ipadayag niya. Divine governance makes you worthy to lead the CBCP for divine governance. Fiat. Santos. So mao kana ang atong gidayag. Kunya mao kini ang mga nakita nato sa iyang pagkatao. And then unsay nahitabo niini? Mao kini ang the next nga panghitabo. Nag-confirm kini niadtong March 25, 2026. It was confirmed pinagi ni Archbishop Charles Brown nga mi-inform sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga dunay 7 ka mga bag-o nga mga obispo ug usa niini mao sa Diocese of Tagbilaran sa Reverend Father Gerardo Saco Jr. Unya ang 7 nagpahigayon na sila og orientation tanan para gyud the management para na mulingkod na, and he was scheduled nga ordinahan May 26, 2026. Unya, sa 7 ka mga bag-ong mga obispo nga gitudlo ni His Holiness Pope Leo XIV. Siya ra mo'y ordinaryo. Kaya yung mga kauban, mga doctoral, mga masteral degrees, nagkadaiyang top ng mga universities, etc., around the world, etc. Pero ang iya ni ara sa diocese level. Pero na-open sa ang mind. Yan tong yung mga kauban kay wala man sa diocesan nga management expertise. So na niya ang advantage. Although diha mismo kunuhay sa scholastic, ordinary siya. Sama ni Bishop Christian Noel, ordinary, but sa dihang nahimong obispo, nagmasantos. Disciplinary bishop of the Diocese of Talibon. Mo na boom ang Diocese of Talibon hangtod karon from the first Bishop Christian Noel. Ordinary. So ingon ni ini ang nahitabo. Now, unsa bay after ni adto? Nadayon ba ang iyang ordination? Wala. Wala madayon. O ngano nga wala madayon? Mo ni ang atong analysis. Ni ang atong analysis ngano nga wala
madayon. Now, unsa may milagro? Okay. Niya ang factual narration nining panghitabo sa Diocese of Tagbilaran. March 19, 2026. Niadto higayon na wala pa siya i-announce, wala pa siya i-declare nga gitudlo kay March 25 man. So sa March 19, diri siya sa Birhen sa Kasilag. O kanang Birhen sa Kasilag, mao kini ang atoang patron. O diha ta nag-start sa atong pagka-researcher and offer. Birhen sa Kasilag. I experience in miracle. So, si secondary patron sa Birhen sa Kasilag, mao si Senior San Jose. Ni after na sa iyang humili, after na sa bisa, mao na to nga diw na nay oath-taking ceremonies sa mga bag-o nga officer sa Paris Pastoral Council. But the last nga gimension nga para mo take off gimension ni Paris Priest Joselito Giangan, mao ang usa ka officer representing the LGBTQ. So, dito higayon na natanaw nako nga something nga na si Bisap. Naa siya angelic guidance pero dili siya kapugong kay mandated siya mo pa-take off. Ug busa gihimo gud niya ang pagpa-take off. Despite the fact nga something na ay LGBTQ. Now, niining higayon na karon, unsay nahitabo? Niadtong Abril 6, 2026. Miagi kita sa Kolehiyo de Leon o ang manghod ni Father John Legitimas, usa ka exorcist si Father John Legitimas. Ang manghod diya nga si Dr. Precioso Bobong Legitimas, mao'y presidente sa Kolehiyo de Leon. At the same time, mao'y napili nga presidente sa gining Paris Pastoral Council sa Our Lady of Light. Minangayo kanako og tubag clarification if he should proceed to serve as the PPC president, considering nga nawad-an siya gana, nawad-an siya umoy gumikan kay PPC giapilan man yan ang management of LGBTQ. So akong gitagaan siya og mga biblical basis, what is right is right, what is wrong is wrong. Go to Paris Priest Joselito Giangan. Kay it's something wrong. So tuwa dito tanan akong gidaya. Now, nining higayuna niadtong Abril City ngadto sa Utso. Dito nato na kita nga ang mga estudyante sa Sacred Heart Academy ug sa ubang mga eskwelahan wa na naglibot suroy na ang mga laki, wa na nagbistida ng mga badge. Pagkaguba na ang educational system, ang virtues naguba, pagkaguba. Now, dinhin na dayag nga what is the role of the church? Unsay role especially niya ng mga Catholic schools nga ang mga laki na himumang engkantada? What's the cause? Sumauto nga sa April 9, doon na natay declaration of war. We declared war against the global gay agenda. Ato nang gideklarar o dito na kita sa katagbakan hunting. Mo'y sintro nato sa declaration of war, katagbakbak, gibakbak. O kini karon nga global gay agenda, mao kini ang demonic plan of depopulation. Mga globalists, what ray 1% sila. Gusto nga gubon ang population, dili pa sanayon. Mao nang mag-unay laki sa laki, badge sa badge. Unya ang drug addiction grabe gidungan ning duha. Ug naa ni international human rights groups kining movement. So kining international human rights movement
mao ni nagdaha nga mo dipinsa niining duha ka grupo, global gay agenda, LGBTQ ug ang drug syndicates. So that kung kining duha dili ganit mo lampos na mubabag, mukiha sila og human rights violations. So sa mga drugs naa human rights violations ug niini naa. So dinhi gidayag mao ni pangitabo, so we declared war against these demonic deceptions kalibutan. Unya ginayag na usab ni Dr. Rene Joseph Bolliser sa Divine Mercy ninhig padayag and the Vatican pinaagi nining pontificate sa Vatican ni Monsignor Quijano, Ronald Quijano. So kini uban pa mao ni atong gipang declare niadtong April 9, April 10 nahitabo nga ato nang gi-share ngadto na sa Bible Apostolate sa Divine Mercy group chat tanan si Catholic Faith Defenders tanan mga diocese etc. ang atong pag-declare sa war nining against demonic deceptions, pagkuba sa kasagrado sa tao. So niadtong April 10 si Reverend Father Julius Lopot nga mo'y director sa Bible Apostolate sa Diocese of Tagbilaran. Midefensa siya ni Pope Francis kay lagi matud pa dunay papal infallibility. Og sanglit si Pope Francis mao nay mi support, mao may mi laban, mao mi depensa nining LGBTQ global gay agenda, therefore dili masayop si Pope Francis. And we argued that three qualifications ngano nga moabot ang papal infallibility. Kung ang Santo Papa nag-enforce sa Catechism of the Catholic Church ex cathedra on matters of faith and moral consistent with the teachings of the Church as embodied in the Catechism of the Catholic Church. Otherwise, kung ang gitudlo, kung ang gi-remarks, kung ang gihimo sa Santo Papa, contrary to the teachings of Christ, to the teachings of the Church, embodied in the Catechism of the Catholic Church. Unsay ruling ni San Pablo? Galacia 1:8. Unsay gingon? Ipatunglo sila. Even ang apostoles, kung mo sukwahe, ipatunglo. How much more? Ang Santo Papa is a bishop and he represents St. Peter. Ipatunglo. Kung mo sukwahe. Ug naa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2333, man should accept his sexual identity as man. Woman should accept her sexual identity as woman. But Pope Francis, giguba, respect them. Even to the extent of same-sex marriage, same-sex blessings. Pagkaguba. Sumaw na atong gidayag. And we argued, we debated in social media. Kaya ang mga kaparian, binibinsa yun ni kanhi Santo Papa Pope Francis. And si Father Lupot, naa siya sa devil's advocate, but he is very open-minded. Siya lay mi kanabang there can be no debate without the negative side. So diya siya sa negative side, wa magpasabot nga laban siya sa dautan, no? Iha lang gi para gyud madkuha niya unsa gyud ang reason sa Catholic Faith Defender in defending the church. So nitong April 11 onward matagabi na ato nang gidayag revolution versus modernism. Nining higayuna karon naunsa na ang simbahan nga nasudlan nahugno ang simbahan. Grabe pagkausdan
sa modernismo, liberalism, relativism, mo'y nasud na ulipon ang simbahan. Sumaw na atong gidayag gikan sa April 11 matagabi na. Unya, pag-abot na sa Mayo 4, dito na kami sa atong training matag Martes sa Catholic Faith Defenders, kana may trainings nato sa mga speakers, no, nga mao na nay muta na may divine guidance. Uni after na sa muang speakers training bureau, akong nakita na sa social media nga si Administrator Gerardo Saco may withdraw. Dili siya mudayon magpa-ordina pagka-obispo as scheduled on May 26. So, ang iyang official nga pinirmahan yun, kay ang media mag-una magyud na ba, it was dated na May 5. Official announcement relayed to social media, meaning iyang decision. Now, as a result niya na, dunay duha ka solusyon. Kay duna na may resignation, withdrawal, not resignation but withdrawal, nga dili siya magpa-ordina. So dunay liberal solution. Duha ni ka solution. Liberal solution o theological solution. Ang liberal solution gihimo ni Archbishop Alberto Oy. O giunsa niya ang maong withdrawal ni Monsignor Gerardo Saco, iyan ang gipada ngadto ni Pope Leo XIV. So siya mo'y nag-endorse dito with a remark, respect the decision of Monsignor Saco. Kana respetuhan. Kay iyan ang desisyon nga dili siya mudayon, so atong respetuhan. That liberal solution is individualistic approach. And that was one form of solution. In other words, once gi-accept sa Santo Papa, back to zero. So magpili na o as a general rule, magpili o bag-ong obispo. Ug matud pa ni Father Lupot, makakambat pa mga 3 years. But we researched in Canon 377 na diha dili na kinahanglan maabot og 3 years. So dunay atong gidayag the other solution, dili ang liberal solution nga gidayag ni Archbishop Oy nga pulihan o niya respetuhan ang desisyon ni Monsignor Saco. Now, our second solution is theological solution. Now, sa ba kining theological solution? It is through a corporate approach of uprooting the root cause, bearing in mind that leadership is not unilateral, not solo flight, but a corporate action pursuant to Colossians chapter 1 verse 18, Ephesians chapter 5 verse 23, 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Kining theological solution dili individualistic approach. Dili. Because the issue now is becoming a shepherd of a diocese. And this diocese is a corporation soul. It is a juridical person. Meaning puntuha, corporate approach. Dili individual approach. So, kay corporate approach man, unsa man di ay ang hinungdan. So, mao ni nga kuhaon unsay root cause, unsay hinungdan nga si Administrator Saco may withdraw nga iya man tatong gidawat. Kay kung ugaling tinuod
ang iyahang incapacity upon learning, upon receiving that appointment, automatic siya nga mingon, dili ko ini, agay, dili ko. He must have refused. But the fact he accepted it, he can't do the job. Pero why he refused? Later on, and what siya mo refused, but he withdrew. Ngano, maunay misteryo. The real reason for the withdrawal of Monsignor Sacco, mauna ang root cause. So kung makuha nato ang root cause, then let us resolve that root cause in order to solve the problem. That is theological solution, not liberal solution. Now, unsa ba itong biblical basis niining theological solution? Nasa Colossus chapter 1 verse 18 nga in a church si Kristo mo ang ulo. Ephesians chapter 5 verse 23, luwason kining simbahan sa atong Ginoo. Corporate approach. Unya karon ang mga church authorities mo man ay head representing Christ. Nining puntuha karon, it is corporate approach. In other words, dili ni solo flight, dili solo flight. So, niining higayuna, dili mahitabo ang unilateral decision. Na pag-ingon ni Archbishop o desisyonan atong respetuhan, it means unilateral. It's not unilateral at all. Ngano? Juridical ka na. Corporate action. Corporate. Ug busad kung individual personality, no problem. But it is corporate. Religious. It is the corporation, Corpus Christi. Ang corporation gikan na sa lawas ni Kristo, Corpus Christi. So ingon ini nga naa sa 2 Corinto 6:16, simbahan ta sa Dios. Busa apil gyud ang katawhan niini sa decision making. The people is involved. Now what is lacking is the diagnose of the root cause. Mao na nga atong gidiagnose unsay hinungdan, unsa bay misteryo, tinuod nga hinungdan, ngano nga may withdraw si Monsignor Sacco nga unta iya namang gidawat, unsa ba di ay nagpaypi niini. Mao ni nga naanay solusyon niini. And the solution si San Mateo. Naa sa Mateo 19:26. Unsa bay giingon ni San Mateo 19 verse 26? This is an answer to the statement of withdrawal ni Monsignor Sacco. Unsa bay gipadayag ni Saint Matthew 19 verse 26? Nagaingon, with man this is impossible. So in other words, kung kapasidad lang sa tao, imposible ka na. And Father and Monsignor Sacco is correct. Matod pa ni Ma'am R.D. Batoy, the great media lady. Matod pa ni Ma'am R.D. Batoy, grabe ang desisyon. Tagsara makahimo niya na. Tagsara nga mubarugan, no. Nga, it's power, it's honor, it's prestige, it's kung mahimo kang obispo, more than a governor ka. But, how come nga, after all, may withdraw si Bishop-elect Gerardo Sacco. So, mao kini karon ang iyang gidayang with man, impossible. So, miangkon si Bishop-elect Sacco nga di ko kahimo sa akong pagkatao. Now,
There is a mystery behind. There is a mystery. Pero nagingon si San Mateo 19:26 nga sa tao imposible ka na, but with God all things are possible. So sa atong tawhanon, dili nato mahimo. Pero sa Dios mahimo ang tanan. Now nahinumdum kita sa dogmatic lecture humili ni Reverend Father Joselito Giangan kaganiha, no? Mingon siya, may tugot ang Dios nga ang mga imperfect sama ni San Pedro gilimod si Jesus 3 times, no? Daghan ang mga imperfect. Santo Tomas the doubting apostle, pero nahimong mga sinaligan nga mga apostoles. Gipili sa Dios ang mga imperfect. Ngano? Because out of the grace mahimo silang perfect. So sa ato di ay pagka imperfect, mao ni nga mo dagsang ang grasya sa Dios, and this grace will fill the gap. Mao'y mo pole sa atong pagka-imperfect. O kining grasya mao ni ang makahimo nato nga makahimo sa trabaho. This is how God makes things possible. In other words, ang grasya sa Dios mo'y makapahimong posible sa butang imposible. Now, mao kini ang gibgib padayag. So, mao kini ang pagingon ni Monsignor Sacco, dili ako takos, pero ang Dios miingon, pinaagi ka nako, mahimo mo, you can do it. Nagbatod pa ni Father Giangan sa Our Lady of Light, it's because of grace, grasya. So mao kini ang mahitabo ug busa. In fact, diya sa Proverb chapter 10 verse 22, unsa gingon sa Proverb panultihon 6:22, makadato ang panalangin sa Dios. Dili lamang pagkadato sa economic kanhon, but we will be successful because of the graces of God. Mao ni ang Mateo 19:26. In other words, it does not end the issue. Sa pag-withdraw ni Bishop-elect Sacco, it does not end. Ngano, gisangga kini ni San Mateo nga mao'y may pamatuod nga bisan dili mahimo sa tao ug mo withdraw ang gipili, pero sa gahom sa Dios, reinforcement from God, you can do it. You can be a Bishop-elect Gerardo Sacco Jr. And that is leadership by divine intervention. Now, niya ba niini ang leadership by divine intervention? Yes, this is the best. Si San Pedro balik nalumos sa dagat kay gusto mo tagbo ni Jesus, kay naglakaw sa dagat. Pero mingon si Jesus, pagkagamay sa imong pagtuo, kay nalinga siya sa bawd, so naunlon. And despite that, he was still managed by Christ. Nahimong the first pope. The first pope. So, diha mismo sa kahuyang sa tao, malig-on siya sa gahom sa Diyos. In other words, becoming a bishop is not by ability of a bishop. No, it's not your ability. Kaya kung galing ang tao asyon pagka-obispo, tungod ka siya intelektual, tungod ka siya dato, tungod ka siya sikat, you are wrong. You're not a good bishop. You're not. But if you assume as a bishop and you humble yourself,
Be open-minded. Zero. And that is how Monsignor Sacco did. Yun sa niya. Nakig-level siya sa zero. Zero yun siya. Wala. Nothing. But that zero is omnipotent. The best power. Lucas 18:14, ang magpaubos ipataas. Congratulations. You should be a leader. The more you humble yourself, the more you will be elevated up and up. And your holiness, Pope Leo XIV, it was your role when you handled that commission in choosing the best bishop before you were chosen as the 267th Supreme Pontiff of the Christ-founded Church. And you have the power to reconsider the reappointment with your final decision as the Supreme Pontiff in the exercise of your administrative functions in this Christ-founded Church. So nining higayuna karon ato nang itandi impossible sa tao but possible for God. So arita una sa features. Kining pagbungkag ni ining philosophy of materialism. Bugat ni. Philosophy materialism, communism, capitalism, socialism. Grabe. Feudalism, individualism, mga economic ideologies nga maunay gipatuman sa mga gobyerno. These are the economic ideologies for the salvation of the human body minus the soul. Mo na nga mibaod si San Pablo, Roma 8:6, mo resulta gyud na sa kamatayon. First clause of Romans 8:6. Bungka ko ni. Ngano? Ang paghari sa Diyos implement the economy of love, the economy of salvation. And that is love ideology that was taught by Christ since 30 AD. Here comes kining communism, 1848, implemented in Russia, 1917. Kining capitalism, 1776. Itangdi nimo nining love economic ideology gitudlo ni Kristo year 30 AD pa. Na-implement ba na sa gobyerno? No. Morning mabungkag, makaya ni sa mga kaparian, makaya ni sa mga obispo? No. But by God's grace, possible for God. Sumao ka na ang mahitabo. Karon, arita sa modernism. Ang modernism, si Dr. Rene is the expert ni ini. Even nakasud sa simbahan. Ang modernism, dili na mulingi. Doon na ba'y Diyos? Kung sa plano sa Diyos, dili na. Plano na sa tao. Nanaliha mga abuses, naguba, pagkaguba. Mabungkag ni, makaya ni, kung mahimong obispo si Bishop Sacco, ang modernism nga, ang mga kababayan karon, even diha mismo sa cathedral, atensyon, Father Roel Tumanday, palihog, kanang imuhang naay badge diha nga with due respect, nga dili gyud unta nga yan, nga matag alas 10:30 siya gyud unsay yang ranggo diha sa simbahan, siya gyud mangulikta anang sibot unya
idara na ni mga edad niya mga 67, 68. Unya dili yun very disrespectful, very unethical, not proper, not proper. Kung mo to kag beach, ang imong attire sa beach, pang beach. Kung mo to kag merkado, ang imong attire sa merkado, pang merkado. Kung mo to kag eskwelahan, ang imong attire, uniform sa eskwelahan, para sa eskwelahan. Pero kung muadto kag simbahan, the highest, the best, the highest respect ang imong isulpo. I tell you, Father Ruel Tumanday, please listen to this. And not only to Father Ruel Tumanday, he's very open-minded. Nagmasantos ni si Father Ruel Tumanday, the parish priest of Cathedral. And this is also addressed to all the press sa tanang mga kaparian tibuok kalibutan. Tanawan ninyo yung mga workers. Muda sa sibot, kursones, make-up, o kerma make-up, bisag di ko, pero kana lang attire. Yan. Very disrespectful. As if dili simbahan ang iyang gisudlan. Murag nightclub. Murag nightclub ang iyang attire. Mura siya og agtog merkado something. Luoy. Palihog badunga, Father Ruel Tumanday. Kamong mga kaparian sa inyong mga simbahan, palihog in taon. O diya doon na po yung mga workers diya nga musaka sa altar, magkursones ang mga badsi nga disrespect sa sanctity of the church. Mo na modernism. Ang atong pagkalawat modernism, nagfollow ta sa mga protestante. Nagfollow ta. Nining higayuna disrespect sa body, blood, and the divinity of Christ. Tindug-tindugan na to. Dili na mulhud. Ang mga babae dili na magkurong, magpandong sa simbahan. Modernism na ta. So, makabungkag ba niini ang mga obispo? By their power, they can have. But by divine intervention, mahimo kini. In fact, in the partnership ni Father Darwin Gitgano o ni Monsignor Gerardo Saco, niadto yung pizza na Mayo 8, kadtong celebration, first anniversary pagkasanto Papa ni Pope Leo XIV. In occasion of the feast of Saint Michael the Archangel dito sa East Malinaw. Perfect partner si Bishop Elect Saco and Father Darwin Gitgano, the exorcist safety. Gipaluhod yun ang tanan nga nangalawat. Gipaluhod yun. Perfect. You are a model. So, nahimo ang partnership, the model in the world, Father Darwin Gitgano and Bishop-elect Gerardo Saco. Maunay highest respect, balik ta, cut off modernism, disrespect of the church. So, ang relativism nga dili na ta makakita og moral pa ba ni, immoral pa ba ni. Unsay nahitabo karon? Ang Gender Ideology Francis Church, GIF Church, dili na makabadlong ang mga pare ngang mga inkantada nga mga laki nag-make up, nag-arrange sa mga weddings, mo-assist sa pare, nagpistida. Ang mga pare dili makabadlong. Si Father Joel Sambalya nga may principal complainant sa impeachment case versus Sara Duterte, siya'y nangabugar
pagdipinsa sa mga engkantada nga magbistida sud sa simbahan. And they have committed the greatest sinful act tungod sa relativism. Wala na makaila, is this moral or immoral? Wala na. Bungkag ang mga pare. Pagkabungkag. Kini si Bong Sarabia, mura luoy kini mga parida. Mura nag mental shock something. Wala. Guba, grabe. Grabe. So mao ni relativism nakasud gyud simbahan. Relativism is wala na official standard of moral values. Wala na. Bungkag. Sud simbahan. Niining secularism philosophy nga the church as state separation, and because not ni Martin Luther. So nining gayon na dili na ka-implement ang gobyerno unsay divine plan, divine will, divine laws because of secularism. O diya mga obispo makabungkag ini dili. But by the power of God, mabungkag kini. So we need a bishop nga oriented ang tanan unsay misyon niya kung siya maunay final nga magdumala sa diocese towards the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, determination of the church. We need that bishop. And we have seen it. The bishop-elect Gerardo Saco. And his power is zero. His foundation is zero. And that zero is the highest power of God. Kining labaw sa tanan, kining gender ideology. Ang gender ideology is the last man standing. It is the last weapon of the demon. Nga pagguba gyud mismo ni anang gitawag og plano nila nga dili mo sanay ang mga tao. Gender ideology. Mao na ang katapusan nga banat nila. So ang drug syndicates pagguba dun ang mga utok sa mga kabataan, mga pamilya. Giguba. Wa pa kaigo gipunan pa nining global gay agenda kay kiay uban pa dili mo sanay. Grabing satanism penetrating inside the church. And you, Cardinal Fernandez, step out from the dicastery of the Congregation of Faith responsible. Yan ang fiducias, supplicants that you have offered, of which Pope Francis signed it as the basis for same-sex blessings. Mo'y nakaskandalize. You made legal what is illegal. You made moral what is immoral. The players of relativism, the players of modernism, the players of liberalism, the players of pragmatism, the players of secularism, the players of gender ideology. Bungkag ang dogmatic role of the church. Mao di kahilakon si Bishop Arturo Bastes. Niya na kita naglatay ni ining Catechism of the Catholic Church Warning 675. Nga nasud yun. Religious deception. Niya miasdam sa simbahan. The last sign ng Ginoo mubalik ni ining kalibutan. Busa, we need the strongest bishop. And the strongest bishop is zero. Magpaupos. He humbles himself.
He confesses nothing. Wala ko'y mahimo. But Matthew 19:26 nagaingon, wala kay mahimo. Pero sa gahom sa Dios, you can do impossible things. Salamat, Our Lady of Light, Paris Press, Father Giangan, sa imong pag-ingon. Nga, ang magkapa-perfect sa tao, mao ang graces from God. Mao kini ang mahitabo. So it is God who uses meaning the duly appointed instrument, not on His will, but thy will be done. Matthew 6:10. It is God who speaks using His church authorities, especially His duly appointed one. In fact, sa Mateo 10:20, ang mga pulong atong iligkas, dili ato kundi sa Espiritu Santo. Mao na, and the body of His appointed one or delegation of authority. Mao nga ang church authorities, the church magisterium, comprising of the bishops led by the Pope. Mao kini sa Mateo 16:19, Mateo 18:18, o nining higayuna, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ang wala maminaw kaninyo, wala maminaw sa Dios nga anak. Lucas 10:16. So nining higayuna karon ato nang arita sa legal parlance. Nganong dili man mahimo sa tao, nganong man limited man ang tao, pero nganong mahimo sa Dios. Here is the clarification. Kani mo atong tanawon. Ngano ba nga limited man ang gahom sa tao? Mo trabaho ta because we have that obligation. Diba niya? In law. Nganong muliho ka because you have that obligation. Now, sa balaod, in every state, 195 states of the world, legal basis sa atong obligation. Number 1, because there is a law. Number 2, doon na mo'y contract. Kasabot mo, buhaton yun na. Number 3, quasi-contract. Unsay quasi-contract, wala mo magsabot, but because of necessity, bisag wa mo magsabot actual, but tungod sa necessity, mo na nga naay quasi-contract. Example, nakakita ka niya ng nakitaan nga butang. Example kini. Nabili na ko ni, so nakaibaw ka nga ako'y tag-iya ini. Wala ko moingon nimo nga iuli nako. Kaya diwa man ko kaibaw ikaw makakita. But knowing the fact that I am the owner, you have that quasi-contract obligation to return this. Sa samang pagkaagi, si Mr. X mao mihakot niya ng mga mali-malita nga trillions of funds. Oroy, uwak na niya balika. Naabaka sa imong residence, kita piga ng usa ka malita. Pero wak mo'y sabot nga asa na i-return. Ikaw nga naa sa imong balay ng duha ka malita, tulo ka malita nga puno sa billions of pesos, do na kay quasi-contract to return it to the people, the owner, iuli ng public funds. Iuli kung ikaw ang nakakita. How much more niini karon nga mo'y nangaw ka. So, mao na kana ang delect. So, kung itaral na kini sila tanan, karon si Sara Duterte pa man ang gitaral. Og ang Diyos mo'y nagkontrol sa panahon. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 11. Insabay na sayon ang ombudsman, itaral na sa impeachment. O kinsa ang presidente itaral usab sa impeachment. Nining puntuha karon, if mahitabo kini and that is delect,
So kung ang mahitabo delect dunay obligasyon, iuli ng pila ka malita, iuli na. That is obligation. Number 5, quasi-delect. So dunay mga damyos ang mga tao. Sa flood control, pila ba ka mga balay ang mga anon? Mga damages. Sama sa nahitabo sa Quezon City o asa Novaliches. Unsay nahitabo? Gigiha si Martin Romualdez o etc. Multi-billion. Pero gidismiss for damages. Kay nang-damage lagi sa flood control tungod kay ang kwarta gihabwa. Pero gidismiss sa korte. Ngano? Wala ka bayad og filing fee. So ingon ini, but it was damages, quasi-delect. Now, kung i-dismiss kini, wala na nahimo ang tao. So it ends. In other words, sa gahom sa tao, pwede kag makapanghimakak. Pwede kag makapamutbot sa gahom sa tao. If you have to trace all the obligations, the 5 sources of obligations, it is not perfect. Not perfect. Mamanipulate na sa utok sa tao. But arita sa 5 sources lang sa tao, sa human positive law. Pero kung arita sa balaod sa Dios, 7 ka sources of obligation. O kung kining 7 ka sources of obligation, ang ikaunom, ikapito, maunay perfect. Maunay perfect. O kining ikapito, ikaunom, unsa ba? Mao na kini ang gitawag o gugma. So, ang gugma, 1 Juan 4:8, God is love. In other words, ang Diyos mo'y gugma. Ug naa sa Mateo 22:36 ngadto sa 38. Nabahin ang gugma vertical. First to third commandment, gugma ngadto sa Diyos. And fourth to 10th commandment, gugma sa isig katao. Niining puntuha, mao na ang source of obligation. Kung naa ang gugma, walay pangawat sa bahandi sa katawan. Ngano? Kay ang Ginoo na anin. You cannot afford nga pahilakon ang mga tao. You cannot afford to persecute sa imong kalaban. No. Because it violates the law of love. So ang balaod sa Diyos, gahom sa Diyos, the impossible thing becomes possible. Mao ni ging grasya sa gugma. Ug kining ikapito mao ang virtues. So ang virtue nganlan na sa mga anghel. So kunaan nato ang anghel virtue of honesty. Honesty. Unsa ba nahitabo? Naa pa ba'y commission on audit kuwa? Wala na. Ngano bang naa man ang kuwa? Tungod kay pagtambal versus dishonest persons. If the Filipino people will become honest, wala na'y office nga kuwa. Nothing. Napa ba'y ombudsman? Zamo na. Wala. Napa ba'y mga pulis? Napa ba? Wala. Ngano? Honest na ang mga tao. There is perfect peace. So, usa lang ka na ka-virtue. Natay respect, natay pagpaubos, natay understanding, natay pailog, natay manggiikugon, thoughtful, ay grabe. Kining mga virtues. These are the sources of obligation. Nganong wala man na, naata sa culture of death. Mao na nga, under na sa mga virtues. And this is the role of the church authorities. The bishops are the drivers, the producers of virtues.
And the bishop cannot produce virtues if he himself is not living with virtuous lives. And I see Bishop Elixaco worthy, karapat dapat talaga. Purified. Your Holiness, sign, release that reconsideration for Bishop-elect Gerardo Saco to be the model bishop in the world. So nining higayuna karon mao na to execute the 7 sources of obligation. Ug ang backup ni Bishop Gerardo Saco would be a group of the Catholic faith defenders exorcism led by Reverend Father Darwin Gitgano, soon to become a cardinal, for the doctrine of dicastery of the doctrine of faith in place of Cardinal Fernandez out. Fernandez. Sumaw kini ang matabo. And so, nining higayuna karon unsabay mahitabo mao kana nga mahimong perfect. And dinhi nato mapadayag the responsibility o dinhi corporate decision to be finally resolved by the appointing authority, since it involves the church responsibility, which is not a personal obligation but a sacred corporate church responsibility. So kining pagdumala sa usa ka diocese dili personal obligation. No. Therefore, it cannot be resolved by unilateral individual decision. The Pope has the power to reassess what really is the real reason. Causa et oiko is materia negote. The cause and origin is the substance of the thing. Ang hinungdan wala dito nganay mong dugukan sa usa ka butang. What really is the reason? Nakita na at tinuod nga reason. And so, what will prevail is Matthew 16 verse 18 to 19 over Matthew 18 verse 18 ug mao kana the corporate decision, because ang mga kaobispuhan, they are the successors of the apostles. O nining higayuna towards the fullness of a priesthood is a bishop. Mao kana sa Catholic Theology, Vatican II Council, Lumen Gentium number 21. Busa, nining tanan sa Lucas 18:27, what is impossible for man is possible for God. Ang imposible sa tao, mahimong posible sa Dios. And Bishop Elixaco admitted nga impossible niya. But in God, when you will become a bishop, the blessings of the Lord with your humility makes you perfect. Makes you perfect. Ug mao kini nasinati usab nato didto sa Mahayag Parokya. Ako lang giingnan si Father Wayne Fernandez. Father, kanang simbahan sa Mahayag, daghan banggiitang pare, wa gyud makapausab simbahan. Kay nahadlok sa financial requirement. Imo ra nang ideklarar, Father. Pagdeklarar nimo ipagunahon og kwarta. Itugyan na sa langit, dunay milagro mahitabo. And it really happened. Silingan sa kumaguwang si Sterlina, mingon siya dong unsa may akong kaalagan, ingko kinsa may nasayon nga pila ka buwan karon kalit ka kawa, pagbalik ni mo dire bag-o ng simbahan. What happened? Before 1 year gikan ko may istorya, may uli ko diri sa Loon kay diri ko nag-eskwela.
It so happen, pagbalik na nako, muntar na ang simbahan. Pagsunod balik na, what na, diya pa'y dugang bagong kumbinto. O diya natin kitangya ako, kinsa may mihatag ini. Mingon sila, si Lina nga nawa, miuli, nagdaog, millionaire nga Madam Santos. O niya, maoray usa ka tawo mo'y midunar. Natuman yun ang akong ingon. Kalit kag kuha, mobalik ka. Nakita migak ko siya, tinuod ang imong ingon. Sumaw kinamahitabo ang grasya sa Dios. Mahitabo na. Busa sa Mateo 21:21, impossible things become possible by virtue of humility. Mahitabo ka na, and for you, Bishop Elexaco, your mission is for the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. You have to establish the right direction towards divine governance. Dili pwede pare ka, mamulitika ka sa mga oportunistang politiko. Do not connive with the state authorities, resurrecting the role of the Pharisees and Sadducees. Nakikonsabo sa Roman Empire, gilansang sa cross si Jesus. Do not resurrect itong Judaism ng mga kaparian, ang mga church authorities. Nakikunaive. Is it happening now in the Philippines? Mao na nga for you, Bishop Elexaco. We hope right is right, wrong is wrong. Dili pwede ang simbahan himuong instrumento sa kabuang. It is a kingdom of God. It is a kingdom of God. Ayaw ninyo pa si Pandi. Ayaw ni hugaw-hugawi ang simbahan sa Diyos. Defend the kingdom of God. Kabong mga pari nagugugaw simbahan, you must step out. You must step out. There is time. Ubusa, we need the leadership by grassroots foundation. Nakana sa John chapter 15 verse 1 to 5. Grassroots foundation. We need leadership by humility, pagpaubos. We need leadership by corporate action. 1 Corinto 12 ngadto sa 30. John chapter 10 verse 14 to 15. Corporate action leadership. Nagkinahanglan ta og radical discipleship. Mao ni nga we hope nga with the zero leadership of a bishop, every parishioner mahimong Christian disciple, Christian soldier, ato ng fighton ang demonic deceptions na sa Efeso chapter 6 verse 10 to 12. O sa atong pa Christian soldiers na sa Efeso chapter 6 1 to 18. O busa, the best warfare is retreat one step but reserve 1,000 steps forward. Matthew 19:26, Matthew 19:30. Mao to ang katong pag-withdraw ni Bishop Elexaco. It was a military warfare. May withdraw siya, retreat one step, but the Lord provides him deeper armament. And when he visited Matthew 7:14, suod sa pig-ut nga dala, kay gamay ra makatultol. With all these preparations by divine guidance, we hope nga kining gingharian sa Dios moabot na kini pinagi ni Pope Leo XIV, and there will be a 22nd Ecumenical Council with the theme Christian Kingdom, the fullness
of God's kingdom on earth. And here in the Diocese of Tagbilaran. Matud pa sa SVD nga Director sa Postolan si Father Chris. Mingon siya naguna niini mao ang iban sa social media. Mao ang evangelization. Sa evangelization, it is Catholic Faith Defenders na guna. Sa Catholic Faith Defenders ang sentro niya sa Bohol. Here in Bohol is the center of the Armageddon divine revolution versus sinful structures. Bungkang ang paghari ni Satanas nining kalibutan. Revelation 20 verse 1 to 3 over 1 John chapter 5 verse 19. Bungkang ang gigarian ni Satanas. 1 John 5 verse 19. Nining putuha karon mao na kana nga niadtong Mayo 8 while naghimutag fasting. Mao sab kadto ang first anniversary pagkasadto Papa ni Pope Leo XIV. And dito sa East Malinaw joint kining pontifical mass, concelebrated mass with Bishop-elect Sako and Father Darwin Gitgano, mga exorcist na si Father Absalom Fernoso sa uban pa. Mao to'y paghimo na pagkalawat luhod yun, luhod, very solemn, perfect. Congratulations, perfect. Sumaw ka na yung mga panghitabo, and then after na niini, mao na nga niadtong Mayo 16, ngadto na sa 17, nitambong kita uban ni Sister Gertrude o sa mga devotees sa Divine Mercy dito na ta sa sentro sa Asian Christianity sa Sugbo dito ta. Pinagi ni Dr. Rene Joseph Boliser sa nining Divine Mercy devotees. Mao ni nga ang mga speakers, mga buhing santos. Grabe ang ipahigayon nga duha gyud ka adlaw nga National Convention sa Divine Mercy. Ang mga nanambong niini from Mindanao, Cagayan de Oro City, uban pang mga areas of Mindanao and Visayas didto gyud sa Sugbo. Og pasalamat kita ni Monsignor Romel Quintanar, ang Archdiocesan Exorcist. Ano mo say nagdumala sa Divine Mercy, no? Shrine. O ni Father Lucas Enoch, ang Archdiocesan Director sa CFD na and of course sa Divine Mercy. Sumaw ka na sila uguban pa may mga speakers niyadtong gipahigayon nga 29th convention May 16 to 17. Unya nining higayuna do na nay reason unsay message niyadtong pag-withdraw ni Bishop-elect Gerardo Sako. Unsa bay message? Reflections after kita mitambong sa maong National Convention sa Divine Mercy. Number 1 message. Pag-withdraw ni Bishop-elect Sako has the message of anti-power greediness. Iyang gi-message sa mga politiko nga ayaw mo paghakog sa gahom. You have to wait. Ayaw. Number 2, message of self-control. Kita nga mga botante, self-control na. Ayaw na hukhuka ang mga kandidato. Ayaw na. Do not ayaw hukhuka ang mga kandidato. Inay kamoy mangayo, kamoy muhatag sa kandidato. Muna, self-control. Para wala na vote buying. Kung walay vote buying, why vote stealing, wala na mga malita-malita, wala na graph ang corruption. Sulpat. That's the message ni Bishop-elect Gerardo Sako. Number 3, message of retreat 1 step but reserve 1,000 steps forward. Umaw ka na ang divine revolution. Mao ni mahitabo. Catholic Bishops Conference of the Philippines worldwide, center of Armageddon in the Philippines. Unya nana sa Revelation 16 verse 12 to 16. Armageddon.
over Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Ika-upat, message of Matthew 19:30. Ang mayuna maulahi, ang maulahi mayuna. Mao na message sa withdrawal ni Bishop-elect Gerardo Saco. Number 5, message of Luke 18:14 nga ang garbo mo hinungdan sa paglukapa. Ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas. Mao kamong mga politiko diha nga isig pataas na pataas paron ingnon nga walay sala, pero di ay mo number 1 nga kurakot. Luoy ninyo pagkaluoy. Pretension, Matthew City 3. Walay mahibilin kaninyo. Roan na sa Salmo 35, Salmo 37, verse 15 and 20. Walay mahibilin kaninyo. Wala. Nothing. Unya, number 6 nga message sa withdrawal ni Bishop-elect Saco. Message of Malachi chapter 4 verse 1 to 3. At the end time, walay mahibilin ng mga dautan ni ining kalibutan. Nothing. Mahinlo na ang kalibutan. They will be erased from the map of the world. Papas na. Goodbye. And so, mao ka na ang unom ka mga reasons. Pangutan na. Can the Pope reverse the withdrawal of the appointed bishop? Yes. Maka-reverse nga no, ang Santo Papa hold supreme, full, immediate, and universal ordinary power. Naa sa Santo Papa. He can reverse. O ang mga reasons ni ini, supreme power. Number 2, process of kining reappointment. Mahimo ka na. O niya, the finality of decisions naa sa Santo Papa. Based on the canon law na niya, he can reverse the past decision. How much more? Iyang nadawat, and he can reverse it once nga makita niyang tinuod nga hinungdan. Unya, nining higayuna in the case of Bishop-elect Gerardo Saco's withdrawal for ordination. Unsa bay mahitabo niya na? Although dunay immediate status change, CD vacante con vacant set. Ano niya, result niya na return to priestly duty. Balik siya sa pagkapari. Pero, unsay mahitabo? Is there a possibility? Yes. Unsay possibility? Ma-reverse ka na sa Santo Papa. O ganon, nga iyang ma-reverse grounds for reversal, correction of mistake. So may bauan, unsa ba di ay ang mistake? Nining higayuna, the factual basis. Ang tinuod na hinungdan, nakita, structural error. Mauday nakita. Nga dili pwede nga mahimo siyang obispo, ubos sa LGBTQ mandate nga gikabilen ni kanhi Santo Papa Francis. Dili pwede. So may withdraw siya. O niya pagbalik na niini, re-evaluation ni Pope Leo XIV. And Pope Leo XIV has reversed the same-sex policy ni Pope Francis. Gi-reverse na niya. Ug mao na unya kini mahitabo ni Pope ni Bishop elect Gerardo Saco. He would be the number 1 follower ni Pope Leo XIV, not ni Pope Francis. And so, may tabo nga si Bishop Gerardo Saco pohon will lead the bishops of the world absolutely, todos follow the leadership of Pope Leo XIV, reversing the erroneous treatment sa past Santo Papa Francis. Mao kini may tapo. Correct
correcting the error. And so, mao na kini. And that is reserved 1,000 steps forward. What is right is right. What is wrong is wrong. Dili pwede half-baked. Revelation 3 verse 15 to 16. Init-init bugnaw, isuka ko ikaw. Busa, the Pope has the total authority to reappoint a bishop-elect who has previously withdrawn if he deems it appropriate. Muna karon pitsa utso, it's Marian date. Mother Mary na may mugiya, and this is a miracle for the Diocese of Tagbilaran. So, can the Pope Leo XIV consider the possible cause of withdrawal of Bishop-elect Gerardo Sacco? Yes. Unsa may possible cause of withdrawal? Ngano ba? Because of gender ideology Francis Church. Kaya ang simbahan sa kalibutan nasud sa gender ideology Francis Church. Nga ang LGBTQ mao na nag-led sa simbahan. Mao na mga pari dili kabadlong. Nangano ba? Nakasunod yun. Nakagamot ang gender ideology Francis Church. Mao na nga may withdraw si Bishop-elect Sacco. No to this church. No to this gender ideology GIF Francis Church. No. So, may withdraw siya. Number 2, he cannot afford to become a puppet. May mo siyang bata-bata niya ng GIF Church. Ingon nga niya to March 19, napugos siya pagpatik oath sa PPC officers, including the LGBTQ. Mao nga dili na pwede mausap pa. Mao nga he withdraw. Unya, ikatulo, he cannot allow himself to become a bishop for hell. May mo kang obispo, mosunod ka sa modernism, mo pakalawat standing, ang mga kababaynaan dili magkurong mo simba, ang mga kababaynaan mo simba magkursones. No. So he withdraw to protest against modernism, to protest against relativism, to protest against pragmatism, to protest against secularism, uban pang mga materialism nakasuod sa simbahan. Muna ang iyang pagprotest. And so, no prophet can be accepted in his own place. But by divine guidance, you can lead the Diocese of Tagbilaran. Og niining tanan, he needs a clear definition. And with the Catholic faith defenders through Reverend Father Darwin, ano ba Gitgano CFD, the exorcist, niining tanan, uban tibok puwersa ni Bishop-elect Gerardo Sacco pohon. And of course, the SVD, pinagi ni Buhing Santos, Monsignor Vic Oy, sakto na. Ang muda sa sekretariat sa 22nd Ecumenical Council would be the SVD, Society of Divine Word, pinagi ni Monsignor Vic Oy to coordinate tibuok kalibutan is VD. And then minus Flavie Villanueva. So for the aforementioned reasons, gisummarize kini in 2 phases. Ang withdrawal ni Bishop-elect Gerardo Sacco is summarized in 2 phases. Human limitations. Sa iyang pagka-human limitations, dili siya pwede magpadayon buhion ng GIF Church, gender ideology Francis Church, dili. No. So he withdrew. Inadequacies. Unsa inadequacies? Nagkinahanglan pa siya o go-fighters. He want to fight the demons na kasud sa simbahan.
And he want nga mga pari makarealize nga erroneous ang atong gihimo, erroneous. Mo na nga midagsang daghan ang protestante. Mo nga correct inside the church. What is right. Mo kana. And so, the withdrawal of Bishop-elect Sacco on reasons of humility, health, or personal capacity does not prevent the Pope from reoffering it later on the following reasons. So, itanyag pagbalik ni Monsignor Administrator Rando Sacco. Angay ka mahimong obispo. Reason number 1. Man's honesty is the best policy. You are so very honest. Miingon nga, limited ang imong capacity. You are so honest. Number 2, the Christ-founded church is not run by personal or human will. So, dili man na under sa human will. And therefore, pag ingon nimo nga, dili ko, it's not absolute. Dili na conclusive. Nga no? The church is managed by divine will, not human will. So divine will pursuant to Matthew 6:10, and therefore thy will be done. Luke 1 verse 37 to 39. Sa to pagkabubuton sa Dios. And not my will be done. Niining puntuha, the Supreme Pontiff mao'y nagdala can reconsider the reappointment of Bishop-elect Gerardo Sacco. It is wrong for the Archbishop to conclude respect his decision, but rather respect divine will, which is fiat. So instead, respetuhan ang personal decision? No. Ang respetuhan divine will. And that divine will is fiat. Divine will is Matthew 6 verse 10, ang fiat, Marian fiat, Luke 1 verse 37 to 39. That's church management. The church is not a private association. Ikapat nga reason. But this church is Christ-founded. Daniel 2:44, Mateo 16:18-19, Colosas 1:18, Ephesians chapter 5 verse 23. And therefore, there is no room for personal will, but should conform to the needs of the diocese. Mo nang need sa diocese may kinahanglan. Si Father Lupot may padayag nga perting subuan nila. Misa dihang may withdraw si Bishop-elect Sacco. Kay ang iya laging parokya nga tubod Santo Niño, wala ma-realize. Daghan pa ang kwase dili makatukod og bag-ong simbahan kay kinahanglan pag obispo. Si Father Roy Riamburanza ingon siya magpahuwat patag bagong obispo. Usa pa ta maka-decide final ba nato ang simbahan diha sa Hill diha sa Kwasi. Daghan dili kalihok kun way obispo. Ug busa, now is the time. Demand our full trust in you, Bishop-elect Gerardo Sacco. Busa nining tanan na kana Revelation chapter 1 verse 4 pito ka iglesia sa Asia. Matthew 16 verse 19, Matthew 18 verse 18, John chapter 10 verse 11, John chapter 10 verse 14, Romans chapter 9 verse 28, John 15 verse 1 to 5. Og niining higayuna karon mao na ang decision. May the Holy Spirit pinaagi ni Pope Leo XIV. The Holy Spirit arranges everything. Ang nagplano Diyos nga Amahan. It is sovereign will nga ang simbahan hapsay. Dunay gitawag o positive will mga trials i-overcome
sama sa gihimo sa Dios nga anak. Gi-overcome ang trials. O kinagihimo sa ni Bishop Elexaco. His graduation sa positive will sa Dios overcome sa trials dire in this office. Dire mi nang istorya si Bishop Saco, witnessed by Monsignor Vic Boy of the SPT. Ang Holy Spirit rantanan. It's the Holy Spirit. And so, ang role sa Espiritu Santo, permissive will. Ang role of the Father, sovereign will. Ang role of the Son is positive will. Ang role of the Holy Spirit, permissive will. Mao na nga pag-istudya na mo ni Bishop Elexaco. Permissive will. There is a chance. There is a chance. So, ang sovereign will sa Diyos nga naagi obispo, o niya na-overcome kini sa positive will sa Diyos nga nagpasar si Bishop Elexaco. And the final decision, permissive will, uban sa nato nga mga devotees sa Diocese of Tagbilaran. We will become the center. And hopefully ang sa tupapa mo ani sa Bohol. And we pray for July 16 with Prophet Elias kay Fista na sa Our Lady of Mount Carmel. Mao kana ang Mount, Holy Mount sa Israel, dito gibuntog ni Propeta sa Prophet Elias ang mga false prophets. Ug mao na ang milagro sa mahal nga Birhen, this brown scapula. So mao kana ang pagpadayag sa mahal nga Birhen. And hopefully by that year nanay communication order of reappointment. We hope by divine guidance. Imo na o Diyos. And that would be July 16. O niya hopefully sa dakong pagpaubos, imo tanan mahal nga Birhen. Misaka ka sa langit August 15. Hopefully, ordinahan ang bagong obispo. And hopefully, sa birthday ni mo mahal nga Birhen, September 8, uban na sa Santo Papa, ibugyan po ni mahal nga Birhen. And so the miracle in the Diocese of Tagbilaran, errors are ours, but what is good is God's. Imo ang tanan, O Diyos. Santos, Santos, Santos. Fiat. Amen and amen.